Ito si Bongbong Marcos, sinasalang-alang niya ang buhay ng taong bayan. Bahalang mamatay kayo sa gira. Basta libre kami, makuha namin yung kayamanan namin. Ha? So, bahala na kayo mamatay dyan. Yun ang punto ni, at dyan manindigan si Inday. Tulad na... Pero Yusek Ben, dito muna tayo. Unahin po natin yung pagbibitiw ni Inday Sara Duterte. Bilang nagbitiw siya sa cabinet post bilang DepEd Secretary, hindi bilang Vice Presidente. At it will take effect officially, although irrevocable resignation nito mga kababayan, Yusek Ben, it will take effect on July 19. So isang buwan ang palugit para magkaroon ng smooth transition sa departamento o kagawaran ng edukasyon ng DepEd. Yusek Ben, gaano mo tinitingnan ang bigat at ang kahalagahan ng ganitong development sa politika ng ating bansa with the Vice President Sara Duterte now cutting off her ties to any official cabinet function under the administration of Marcos Jr. Go ahead po, Yusek Ben. Kay Rick, ang DepEd ay isang malaking organisasyon. Mga maestra yan. May pundo na malaki. Di ba? Panahon ng eleksyon, ang mga maestra gagamitin para sa eleksyon. Sa mga electoral and poll staff. Maraming mga budget dyan na pwede mong pagkapirahan. Di ba? At naniwala yung mga Marcos Chuariwariwap na kailangan alisin na natin yan si Inday. Dahil pwede tayong pasok dyan, kasi marami tayong makuha dyan. Kasi balakid. Balakid. Hadlang si Inday Sara. Si Inday. Bakit? Kasi popular. Maganda ang ginawa ni Inday. Tsaka hindi madiktahan. Hindi madiktahan. Tsaka parating ang eleksyon sa 2028, yung ano na yan, department, sumisikat si Inday eh. Sumisikat siya doon. So matagal na plano nila ni BBM at Lisa, alisin siya. At maglagay sila ng tao na kanila. No? Na nadidiktahan nila. Madiktahan nila, mapirahan nila yung department na yan. Klaro. Di ba? Tsaka magamit nila sa eleksyon. Alam mo naman na eleksyon eh. Tama. Di ba? Gagamitin ng mga maestrato, alam mo na, yung mga ibig kong sabihin. Yung mga dirty operations. Pwede nilang mailusot. Kung kasabwat nila ang namumuno ng Department of Education. Ganun po ba? Yun, isang direkta lang na, ano na. So yun, election na sa 2025. Midterm elections. Pero blessing in disguise. Okay. Kasi, si Inday, nung kusang nag-resign na lang siya kasi alam naman niya talaga na yun ang mga agenda nila ni BBM at ni Lisa at ni Tambaloslos. So, wala, giveaway na ako. Sabi niya, mag-giveaway na lang ako siguro dito kasi hindi ko na makaya yung kanilang panunotyo sa akin. Kahit ako yung nag-popular dito, gumawa na maganda, top-notcher ako sa survey dahil dito. Pero wala, hindi pa rin. Ako, siya ang nagbibigay ng magandang ehemplo sa gabinete. Kasi in the last 2 years, Yusek Ben, as if I may interject a bit sa discussion natin, consistent ang top-rated, high-performing cabinet position and ang pinakamataas na trust rating and approval rating of all the cabinet officials ni Marcos Jr., si Sara Duterte in the last 2 years. So gaano kahalaga na ang ganyang pagtitiwala, kumpiyansa at pagbibigay suporta ng malawak na taong bayan ay nai-enjoy ng Vice Presidente kung sakaling siya ay nasa loob pa ng gabinete ni Marcos Jr. At anong implikasyon ng siya'y umalis na, Yusek Ben? Yun, kasi hindi na kaya yung mga pangungutya sa kanya, kahit top-performer siya, umalis na lang siya. Pero alam niya ang agenda ng mga nagpapaalis sa kanya. No? Kusa siya mag-resign. Pero maganda, blessing in disguise. Bakit? Mabigyan ulo ang oposisyon na magiging kritiko sa administrasyong ito. Lalo na sa mga pang-aapi na ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga tao. Sa QGC, nagsalita na si Inday na human rights violation, mga bata, sinali pa ninyong, di ba? Ganon. So, nabigyan busis ngayon ang oposisyon. Dahil magkakaroon ng lehitimong political figure that can lead an opposition movement na bakit anong bigat ng isang Sara Duterte
in terms of legitimacy of political leadership sa opposition, sakaling ito ay kanyang pamunuan versus a former president, bagamat popular din si Rodrigo Duterte, ano ang kaibahan at bigat ng isang active na opisyal ng bansa na very popular at may mandato na pinakamataas in the elections history ng Pilipinas, 32 million. 32 million. Gaano kabigat ito na siya ang kung kanyang voluntaryong aakapin ang pagiging opposition leader in the height of development ng iba't ibang grupong sumusulpot ngayon na nagiging political opposition movement to the Marcos Jr. government. Ano ang kaibahan nito sa Rodrigo Duterte factor kung ang Sara Duterte bilang Vice Presidente ay nasa panig ng political opposition? 32 million. Malaki yan, no? Ang inisip nila, kung nasa gabinete nila si Inday, popular, hindi sila natatakot dito sa, sa magiging role ni Inday. Akala nila, tanggalin natin yan si Inday sa education effective ed dahil papunta sa 2025 magkaroon yan ng endorsement sa mga di ba? Sa mga kandidato. Sa mga kandidato hanggang 2028 baka magkamali sila doon. Dahil pag si Inday ngayon nasa opposition na, 32 million yung mga bumuto sa kanya at yan ang kanyang panindigan, yung karapatan ng 32 million na yan, magiging figure siya. Magiging, kung ibig sabihin, ang mga tao, kung sa ngayon lang, diskumpiyado na sila sa administrasyon ito, the 30 million na mga voters niya na bumuto siya, sasama yan sa kanya. Kung mayroon siyang ibig sabihin na sawang-sawa na ako dito sa administrasyon. Yusik Penranque, pagpalagay natin, maganda yung arithmetic mo. For example, if there were 32 million who voted, 32 million Filipinos who voted for Sara Duterte, in 2022, 2 years pa lang nakakalipas, hindi naman siya naging unpopular. Pagpalagay mo, 30% yan mga supporters ni Marcos. So, ibig sabihin, mayroon pa rin mahigit 20 million. Meron. Mga 21 million Filipinos pa rin na solid, sa Duterte. Opo. Kasi yung mga maka-Marcos na bumoto kay Sara Duterte, mawawala yun. Mawawala yun. So, 30%, pagpalagay mo, ang mawawala sa 32 million, that's around 9 million voters. So, mga 21 million, 22 yun million ang pa rin. pwersa. Ito, solid ito. Solid ito. Is my political arithmetic and reference to a popular mass-based support of Sara Duterte is correct? Yes. Kasi partida yung 30%. Pwede mga maka-Marcos yun. Yun ang hindi nila nakikita. Pero yung 22 million na sinasabi mo, solid ito na bumoto sa Sara Duterte. Yun ang hindi nila nakikita sa puwersa ni Inday. May punto ka. Sa puwersa ni Inday. Kaya nga, they created a mistake na ginagano nila si Inday. Di ba? Mistake yun sa kanila. Talking of mistake, gaano ka-importante before natin puntahan itong isang seryosong pag-uusap kung baga, totoo ba ang natanggap na ulat ng Marcos Alice dyan kung bakit nyo binuo ito at saka yung koalisyon kontra Gira na may mga bomba at armas nuklear at mga cruise missiles na nakadeposito na sa Northern Luzon area. Yes. Bago natin puntahan yan, Yusik Ben, gaano kahalaga, talking about mistakes, na ang pumupuna sa gobyerno ni Marcos Jr. sa kanyang administrasyon ay ang naging katandem niya mismo sa unit team noong eleksyon at isa sa pinagkakatiwalaan, nire-respeto with integrity na political figure na nasa gobyerno, gaano kabigat yan na magiging kritiko ng gobyernong Marcos sa kanyang mga pagkakamali at mga baluktot na patakaran at mga programa. Kagaya ng pag-uusapan natin in the next period ng ating talakayan, gaano kabigat kapag ang Sara Duterte bilang Vice Presidente na ang sumasama sa mga pagpupuna ng mamamayan sa baluktot at mga mali na programa at patakaran ginagawa ng Marcos Jr. government. Alam mo, si Inday, nasa tama siya. Tama ang kanyang pag-iisip, tama ang kanyang moralidad, tama ang kanyang pananaw sa buhay. Kaya nga, di niya kaya ngayon hindi na kinayanan yung mga nangyayaring ginagawa ni BBM, ni Marcos Jr., ni Romualdez. No? So, di na niya nakayanan yun. Tulad ngayon, we are, yung nangyari sa Pilipinas ngayon, parang malapit na tayong magyera. Di ba? Tama ka. Malapit na tayong magyera dahil yung China
kinakalaban ng Amerika, pero ang Amerika takot lusubin ang China. So gumawa sila ng kanilang proxy, ng kanilang tau-tauhan. Ang Pilipinas, dahil ang isang leader ay uto-uto, di ba? Pwede niyang sabihan, "Hoy, yung pera ninyong ninakaw dito sa Amerika, hindi namin ibigay. Pag hindi niyo ibigay yung gusto ko, girahin niyo ang China." Yun ang utos eh. Yun ang utos ng Amerika kay Marcos Jr. So, ibig sabihin, lumalabas ngayon sa mga social media, Yusik Ben, yung binanggit mo, na kung ikukumpara mo kay Marcos na maraming mga bagahe, bagahe, na ang kanyang involvement at ang pamilya niya sa mga ill-gotten wealth na naka-frozen, ang kanilang involvement sa anino ng diktadura ng tatay niya sa Marcos sa martial law noong 1970s at hanggang 80s. Ito lahat ay wala at hindi makikita sa bagahe ng pagkatao at bilang political figure ni Sara Duterte. Tama ba? Malinis, matalino, may kakayahan. Pero ito si Bongbong Marcos, sinasalang-alang niya ang buhay ng taong bayan. Bahalang mamatay kayo sa gira, basta libre kami, makuha namin yung kayamanan namin. Ha? So, bahala na kayo mamatay dyan. Yun ang punto ni... At dyan manindigan si Inday. Tulad ngayon sa Luzon. Sinabi mo, di ba, lumalabas ang mga balita na ang presidente ng Taiwan nagsabi, bibili ako ng armas. Inegosyo ng Amerika ang mga armas. So, bibili siya. Pero puno naman ng Taiwan ng armas. Saan imbak? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Dahil pagka maputukan na yung doon sa Taiwan at China, dito puputok din paputang China. Pero saan ang riskback ng China? Dito sa Pilipinas. Sinong mamamatay? Ang mamamayang Pilipino at mga sundalo natin. Yun, manindigan dyan. Alam ko, manindigan dyan si BP Sara na ipagtanggol niya ang taong bayan dahil gusto niyang hindi mamatay ang mga tao dito sa bansa natin. Magandang punto yung binabanggit ni Yusik Ben Ranke. Tatlong bagay na kuha ko sa unang bahagi ng talakayan. Number one, with Sara Duterte now cutting off her ties officially to the official cabinet post sa Marcos Jr. government, nabigyan po siya ng leeway, ng elbow room, at ng platform na hindi nakatali ang kamay at ang kanyang paninindigan sa pag-align sa kung ano ang gustong tahakin ng mga baluktot na pananaw ng Marcos government sapagkat wala na siya sa cabinet post. Wala sa cabinet. Number two na binanggit ni Yusik Ben Ranke, hindi matatawaran po ang popularity, acceptance, and influence ng isang Sara Duterte, not just because Duterte siya. On her own, pagpalagay mo ang 32 million dito, ang mga 9 million yan ay napunta balik sa mga Marcos loyalist na factor. Pero very sizable po ang political base niya. Sabi ni Yusik Ben Ranke, hindi yan bababa between 22 to 23 million. Voters ang loyal talaga yan sa mga Duterte. At yan ay hindi pwedeng bumaliktad sapagkat partida na yung 30% na bumaliktad mula kay Sara Duterte. So mataas pa rin. Mataas pa rin. At number 3 na binanggit ni Yusik Ben Ranke, with Sara Duterte given an approval rating and trust and confidence of the people and the mandate as the second highest elected official ng ating bansa, ang kanyang pamumuno at pagbigay ng boses at figura sa mga opposition movement like Marcos Alis dyan, yung grupo ng Maisog, yung grupo ng mga koalisyon kontra gera. Koalisyon kontra gera. Ang itong mga grupong ito, mabibigyan ng isang mas lehitimo at mas malakas na opposition leadership because Sara Duterte enjoys the mandate of the sovereign will of the people in a popular election that put her to become the second highest elected official ng ating bansa. Iyan ang kaibahan niya sa isang Rodrigo Duterte. Bagamat ang kanyang ama, no doubt, is still politically influential and still a very popular political figure, pero iba ang dating ng isang Sara Duterte na may pwesto, may kapangyarihan at may otoridad at naninindigan para punahin ang gobyernong kanyang sinamahan sapagkat yan ay nasa mandato niya kung siya ang mag-take ng pamumuno ng political opposition movement. Tama bang kuha ko sa punto mo? Yan ang inantay ng taong bayan. Ayun. Kasi, ang tingin nila noon, parang nag-double agent si Sara. Paano tayo makapagsalita? Nandyan si Sara sa kay BBM. No? Hindi tayo makareklamo dahil andun ang idol natin, nandun yung ating leader, nandun. Ngayon,
klaro na. So masaya ang mga tao. Ayun. Masaya ang mga tao na may ano na sila, may leader na sila na susumbungan nila ng kanilang mga problema, ipaglaban sila. That remains to be seen, mga kababayan, because as of now, mag-iisang linggo o 5 araw pa lang nakakalipas, simula na nag-tender si Vice President Sara Duterte ng kanyang irrevocable resignation as Department of Education Secretary. Opo. We have not yet heard Yusek Ben Ranque, with due respect sa ating Vice Presidente, ng categorical statement to that effect that she is taking the lead of all opposition movement in the country to become a legitimate and powerful voice of criticism and political democratic opposition to the Marcos government. Wala pang ganon. Pero in-expect na ng taong bayan na doon siya papunta. Perhaps it's just a matter of time. Tama po ba, Yusek Ben? Nagsasalita na nga siya doon sa problema ng QGC, yung Human Rights Violation. Nagpalabas siya ng statement. Palabas siya ng statement, di ba? At may mga hinaing na siya. Maybe, darating ang panahon na matapos na yung transition niya. Di ba? Kasi under transition pa siya. 1 month. 1 month. Pero tayo po ay nag-antay na kasi matagal na natin gustong alisin si Marcos eh. Nag-antay tayo na may isang figure na maglilid sa atin. Nayayakapin ng malawak na mamamayan. Malawak na mamamayan. Kaya nga nanawagan tayo. Marcos, alis ka dyan. Nakakwentang tao. Speaking of Marcos alis dyan, Yusek Ben, isa sa advokasya na sinamahan mo at kung bakit sinusundan ito ng Pilipinas nating mahal ay ang pagbubuo nyo ng grupo noon na koalisyon kontra giyera. Yes. At ang ngayon, ang Marcos No to alis war. dyan, no to war kayo at ang inyong panawagan, diplomasya at kapayapaan. We have received information at ayaw ito i-kumpirma o i-confront ng Malacanang, ng Office of the President, ng Department of National Defense, kung totoo ba itong lumalabas at kumakalat sa social media that there are deposit and forward deployment now of nuclear warheads. Nabalita yan sa Philippine Star. Yes, sa Philippine Star lumabas ito. Oo, lumabas. At binabanggit ito ng maraming social media observers na mayroon ng pre-deployment, forward positioning ng mga armas nuklear, pangbomba, missiles, at iba pang armamento ng Amerika at ng Taiwan na nakatago sa loob ng dyan sa may North Luzon area, particular sa Cagayan Valley region, sa Isabela, Batanes, and nakaharap ito sa Taiwan Strait. At may mga ulat na hindi man kinukumpirma ay nakapreposisyon na rin ang mga submarinong pangdigma ng Amerika na may mga nuclear armaments ang mga submarinong ito. No denial, no confirmation, and no public and transparent inspection sa tinatawag na mga EDCA sites. Kung totoo hindi ito, ano ang pagtingin mo dito, Yusek Ben Ranque, at gaano kabigat ito na threat sa national security ng buong bansa at sa pangsiguridad ng buong mamamayan? No less than the nephew of Bongbong Marcos, Governor Macho Manotok, umiyak sa kanyang ina, Mami, mamamatay tayo dito. Dahil dito na yung mga armas nuklear. Kaya nga natatakot kami, Mami. Dahil tayo ang maunang mamamatay dito. Pag pumutok na yung bomba na yan. Diba? Kasi ang raceback. It was done in a public speech. Yeah, lumabas yan. Lumabas ito, kumakalat ito. Kaya nga, sinasabi ni Amy, she's